combining art and sustainability, a patriotic tribute to post-modernity. Artists whose sweat and blood values adaptability, people challenging the orthodox, improving compatibility. Honed by passion, desire, and a much-needed change within society. In the realm where time dances to the rhythm of imagination, where the threads of mangha and likha intertwine, we find ourselves immersed in a journey of artistic revelation. Welcome all to Mangha Likha, Defying Art Conventions. Ako po kasi ay maliit pa ako, bata pa po ako ay nakita na ako ng nanay ko na mahilig ako sa art. So, kaya nakakwento sa akin yun, yung pera at saka lapis, mas kinukuha ko din yung lapis. Yung mud art kasi, ako kasi yung parang, una mayayain ako sa mga ganitong, nilalaban ko yung art ko na on the spot sa mga television noong araw. Na-realize ko, mataas ang pagtingin o pagkilala dun sa mga ways na ito kasi walang gumagamit. Kasi yung paraan natin ng pag-package ng pagkain, kasi yung may silver laminates. Yes. So, iyon yung nagiging parang brilyo dun sa, sa mga alcohol. So, pag nakikita ng tao na, may value pala itong mga single-use plastics na ito. So, kunin natin, tapos ibigay natin sa mga tao kamukha ko na ang tawag ay to turn it into treasure. Yeah, ng mga green advocate ang tawag. Wow, that's good. Sa mga artist po, maraming tawag ito, maraming na-attach sa mga bagay. So, may attachment lahat parang special, parang sayang naman kahit sira, yung itatapon mo kasi pag artist ka, parang lahat sa'yo may attachment. So, gusto mong alagaan yun. So, nag-isip ako ng way kung paano ko siya gagawing art nang hindi ko itatapon. So, yun po. Yes, yung proseso talaga, yun talaga yung nararamdaman ko na nakakatulong siya ng malaki sa akin. Ito yung parang masasabi ko na me time bilang Pilipino. Ganyan. Yung tradition na kung saan ka nanggaling at kung saan ka patungo, pwede nating sabihin na yun yung naging meaningful sa mga ginagawa ko. Ito lang idea lang talaga na gusto ko itong gumawa. Tapos, yun nga, ito yung mga ibon, iba-iba to, iba-ibang bibili kami nung isang kaibigan ko nung minsan. Para kang namimili ng yarda-yarda. Walang idea kung anong pupulutin. Basta kung anong meron na maganda. Why not make
make an art out of discarded wood. And yung mga pinturang tinataka lang sa tindahan. So yun yung ginamit kong material. Inspirasyon po sa akin yung mga taong nanonood, yung mga taong sumusuporta po sa mga gawa ko. Naging inspirasyon ko po yung isang artist na taga-ibang bansa. Ganyan din po yung ginagawa niya at sinubukan ko pong ipakita din sa mga nanonood sa mga social media ko.